Nung nakaraan ay nagpunta na naman kami sa ilog para manguha na itong mga pisutan o sea cucumber sa English. Para siyang cactus pero malambot at hindi naman nakakatusok yung pinakabalat nito. Ganito nga pala yung itsura niyan kapag nakalubog pa siya sa tubig. Malambot pa siya na parang halaman pero kapag nahanginan na siya ay tumitigas siya at saka lumiliit. Alam kong hindi ganun kaganda yung pinaka-itsura nito pero sabi nga nila ay masustansya daw to at saka masarap. Kaya for today's video ay gagawa ako ng kilawing pisutan o kilawing sea cucumber dahil yun nga daw yung pinaka-common na ginagawa dito. Pero bago ko tulutuin ay syempre lilinisin ko muna to at ganito nga pala yung ginagawa nila sa paglilinis dito. Kumuha nga lang ako dyan ng bato na magaspang dahil dito ko ikikiskis yung pisutan para matanggal yung pinakatusok-tusok dun sa balat niya. At sa makikita nyo nga na habang kinikiskis yan ay medyo pumuputi siya at kumikinis din. Paulit-ulit nga lang yung pagkiskis na ginawa ko hanggang sa kuminis itong pisutan at habang kinikiskis ko nga yan ay nagulat akong lumabas yung mga laman loob niya. Ay Diyos ko Lord, yung mga bituka niya na hindi ko maintindihan kung ano yung mararamdaman ko kasi kakaiba yung itsura. Kahit nga hindi mo yan pisain ay kusa talagang lumalabas yung bituka niya at iba't ibang klase nga yan. May maliit, may malaki at merong kulay dilaw. Pero dahil alam ko naman na pagkain to at malinis ito dahil nakukuha to sa dagat at sa ilog ay itinuloy ko pa rin yung paglilinis dito. Eto ang isa na to, malaki to kanina, mahaba, malambot pero ngayon ay tignan nyo ang napakaliit na lang at saka tumigas din talaga. At dahil nga napakaliit na lang nito ay medyo nasusugatan nga ako kasi pati yung kamay ko ay nakakaskas ko dito sa magaspang na bato. Etong pisutan o sea cucumber ay wala naman talagang laman to. Yung nakikita nyo na pinakalumalabas na yan yung mga bitukan niya at yan din naman yung pinakatinatanggal kapag ka nga lulutuin to. Ang pinakamapapakinabangan lang talaga dito ay yung pinakabalat niya o yung nakikita nga ninyo na hawak-hawak ko. At kung sakali naman po natatanungin ninyo kung makati ba to, masakit sa kamay, may dagta o baka naman nangangagat ay hindi po, para lang po kayong may hawak na seaweeds. Tuwang-tuwa nga ako habang nililinis ko to kasi for the first time ay nakahawak ako at nakakita ng totoong sea cucumber. Dati kasi nakikita ko lang to na binibenta sa mga divisoria, sa arangke, ganyan. Pero hindi nga ako bumibili at takot akong hawakan. Pero dahil nga nandito ako sa probinsya at maraming ganito sa amin, ay nakakuha ako ng libre at nailuto ko pa. Ganito na nga yung naging itsura ng mga pisutan pagkatapos kong ikiskis dun sa magaspang na bato. Pumuti na yan at medyo kuminis din. Kaya ang sunod na ginawa ko ay hiniwa ko yung magkabilang dulo at ginunting ko naman yung pinakagitna niya para mahati ko sa gitna at nang malinis ko pa yung pinakaloob nito. Napakakunat nga ng pinakabalat nito at sa nakikita nga ninyo ay parang ayaw niyang magpagupit kasi tumutupi siya ng kusa at parang lumalaban. Napansin ko nga rin na buhay pa to at gumagalaw pa talaga. Ganito pala yung mga sea cucumber, kahit na anong hiwa at gunting mo ay buhay pa rin. Nung magunting ko na nga yan ay binuka ko lang at nilinis ko yung pinakaloob. At ganito nga pala yung itsura ng pinakaloob niya, para siyang may mga guhit-guhit at kung titignan mong maigi ay parang lufa. Alam niyo yung lufa, yung patola na natuyo na ginagamit na pangkuskus, parang ganun yung itsura niya. At eto namang pinakalabas na balat niya, dahil nga kiniskis ko to ay humahawa pala yung pinakakulay nito sa kamay. Yung kamay ko nga dyan ay parang medyo nagkulay brown, so para akong nagkulay ng buhok dahil nga yung pinakakulay ng labas ng pisutan ay humahawa at kumakapit pala sa kamay. Nung malinis ko na nga yung maigi at matanggal yung mga dapat tanggalin ay sinimulan ko naman yung hiwain ng maninipis. Ganito nga lang pala yung hiwa na ginawa ko para mas madali ko siyang mailuto. Tsaka diba ganito lang naman din yung mga hiwang ginagawa nila sa mga kilawin. Pinagpatuloy ko nga lang yung paghihiwa niyan at tumatapos na nga ako ay nagpainit naman ako ng tubig. Inantay ko nga lang yan hanggang sa kumulo at pagkatapos ay nilagay ko na rin tong mga hiniwa-hiwa kong pisutan o sea cucumber. Ito namang ginawa ko ay hindi ko siya nilaga. Nilagay ko lang talaga siya sa kumukulong tubig at maya-maya pa nga ay inahon ko na rin dahil hindi naman ito po pwedeng ma-overcook. Kumbaga, ang ginawa ko lang dito ay binantuan ko lang ng kumukulong tubig at nung okay na nga yan at mahango ko na lahat ay nagsimula naman akong timplahan yan. Nagready lang ako nitong sibuyas, luya at siling haba at isa-isa ko na rin yang inilagay. Eto namang mga nilagay ko na to, eto lang naman din yung mga karaniwan na inilalahok sa mga kilawin. Nung mailagay ko na ang lahat yan ay tinimplahan ko naman yan ng paminta, ng fried garlic, ng konting asin at naglagay na rin ako dyan ng suka. Hinalo ko lang yung mabuti nang magsama-sama na yung mga sangkap na inilagay ko at sa nakikita nga ninyo ay parang nangonte itong mga pisutan o sea cucumber na ginawa ko. Hindi po yan nangonte kundi lumiit po talaga siya. At maya-maya pa nga ay ayan na, luto na ang aking kilawing pisutan o sea cucumber. At syempre, pagkatapos ng lahat ng yan ay tikiman time at first time ko nga lang din talagang makakatikim nito at ang aking reaksyon, tignan nyo naman. Hindi siya masarap.
Hindi ko siya gusto para sa akin. Matigas at saka napakakunat, napakaganit. At saka wala siyang lasa. Yung pinaka nalalasahan ko dyan sa kinakain ko ay sibuyas, luya, sili at saka yung suka. Pero yung pinakalasa ng pisutan, wala akong malasahan. Hindi ko alam pero baka mali naman ako ng pagkakagawa at preparation dito. So paki-comment naman po kung meron pa po ba kayong ibang alam na luto dito para naman mas ma-appreciate ko pa itong sea cucumber.